Mahangin ka. Parang ginagamit na yung uniforme mo na yan na pangmanakot, kung kapitbahay lang kita, ilalagay kita sa tama eh. Yan ang katumbas na kapag sinuot mo yung uniforme niya, suotin mo, galang mo dahil ikaw ay kawal kahit na reservist ka. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Kapag tayo nasa hanay po ng hukbong sandatahan at ikaw isang kawal, ang pagiging reservist, tinetrain ka sa doktrina at disiplina ng sinasabing kinabibilangan mong pagiging kawal. Reservist man or organic, ang uniforme ginagalang. So pag ikay nasa loob ng sinasabing sandatahan, hukbong sandatahan, may sinusunod yan. Bagay na hindi po dapat ginagawa kahit sino. Kay army ka man, security guard ka man, boy scout ka, girl scout ka, bagay na hindi po pwede yan. That is a crime. Destruction of property. Now ngayon, kung nagkaayos naman, wala namang problema, nagkaayos sila. O kakausapin natin dito si Miguel. Ano bang rank mo as a reservist? Tanong ko lang muna sa... Private first class po. Oh, PFC. Okay, private first class. Ikaw ba yung sa video na medyo, balita ko nagkaayos na kayo, ano? Sa akin lang naman tinatanong ko at sinabi naman ng security guard, ng barangay, nagkaayos na kayo. Tama ba? Opo. Tanong ko, nasa reserve command ka pa rin at medyo sa parting to, ano bang nang lumabas doon? Bakit ka nanira? Nag-travel ka pa, nag-effort ka pa para ipaluin at sirain yung sinasabing CCTV. That is basically, nag-effort ka. You basically, meron kang intent to destroy, you planned it. Hindi yan parang spur of the moment. Siyempre, pagpunta mo rin, nag-travel ka, pinukpok mo, alam mo kung sino pukpok. Destruction of private property. Ano nagtulak sa'yo? Bakit mo pinagpupukpok yung CCTV ng hindi sa'yo? Anong dahilan? Sir Ben, yung dinadala ko na sakit ng loob na kinikimkim ko sa loob ng 3 years. So, meron kayong issue for the last 3 years ng kapitbahay niya? First day ko pa lang doon, mayroong nakatira doon na mag-asawa na same issue rin doon sa CCTV. Nag-move lang sila sa tabi namin kasi titirahan na namin yung bahay na tinutuluyan ko ngayon. Ngayon po, napansin ko po, may CCTV po na sa amin, nakatutok talaga sa amin po. Kahit doon po sa sala po namin, kitang-kita, kusina. Nakita mo may CCTV. Hindi pa ang CCTV, hindi naman ginagamit pang spy yun sa kapitbahay. Nilagay yan dyan yung CCTV doon sa mga daanan to make sure na kapag may krimen na gaganap, it could be used by the law enforcers easily to track down kung sino yung suspect to be investigated. If crime happens, yung mga CCTV na yan, nagagamit yan. Kung yan ay para doon sa security ng community, para makikita na nakamonitor, this community is, kumbaga, monitored by CCTV for any activities sa labas, hindi sa loob ng bahay. So, bakit mo sinira? May nagawa ka ba na buisit kayo, magpagtatalo? Hindi mo ba sinabi, bakit nakatutok yung CCTV mo sa bahay ko? Para man lang mapakinggan mo. Kasi ang layo ng nilakad mo eh. Anong dahilan? Bali, anong nangyari po nung last 3 years pa po nangyari yun. December 23. Pakatira ko po doon, mga 3 months pa lang po ako doon, napapansin ko yung CCTV, napapatingin ako, nakatutok sa amin. Anong ginagawa mo? Umiihi ka ba pag nalalasing ka? Hindi po. Pag nagiinuman kayo sa kanto, tapos kaya medyo nakikita mo, baka makita yung pots mo, kaya medyo nabuisit ka, hindi kaya? Hindi po, Sir Ben. Bakit mo pinagdidiskatahan yung CCTV na hindi naman na pinagpapalo mo? Bakit hindi mo kinatok yung bahay para sabihin, ay yung CCTV mo parang nababadar ako. Boss, saan ba yan? Sa amin ba nakatutok? Binigyan mo ng pagkakataon muna yung may-ari niyan. Ikaw ba ang target niyan or yung lansangan para safe ay yung mga gagawa ng masamang bagay, mag-iisip ng 2 beses kaya nga may CCTV. Opo. So bakit ka napraning? Meron ka bang kung wala kang gawaing masama, hindi ka magagalit eh. Kasi ma-protection din yung komunidad, sundalo ka pa naman, reservist ka pa naman, tayo mong kumalat yung mga masasamang loob dyan dahil nakamonitor yan. May neighborhood watch through CCTV, hindi ba? Opo. So, nag-ayos na ba kayo na may-ari? Kinausap mo ba? Pinakinggan mo? Bakit ganyan ang CCTV? Gusto ko malaman. Nauna na po ako nagreklamo sa barangay. So, nag-ayos na kayo? Opo. Nung di pa kami nag-ayos, 4 times pa lang po, hindi po siya sumipot sa summon letter ng barangay. Ikaw na nga ikaw na nga nanira, ikaw pang may sama ng loob na hindi siya sumipot. Baka natakot siya dahil service ka eh. Hindi kaya?
Alam mo, Ronnie, dediretsuhin na kita, ano? Gusto mo bang malaman kung anong ibig sabihin ng reservist? Bakit ka nag-reservist? Para po makatulong. Makaporma ka lang dahil alam mo reservist ka, non-organic ka. Normally, hindi ko naman sinasabi, maraming kumisa mga reservist mayayabang, mahahangin. Hindi ko nila lahat. Parang ikaw, mahangin ka. Ginagamit mo yung uniforme mo na yan na pangmanakot, kung kapitbahay lang kita, ilalagay ko sa tama eh. Hindi ako nagbibiro. Kahit na ang ranko po, major o colonel ka pa, kung reservist ka, kahit general ka pa sa reservist, pribilehiyo yan, alagaan mong uniforme mo, naka-Facebook ka pa ng ganyan, nakikita namin, public naman yan, pero ang ugali mo, hindi pang kawal, hindi pang reservist, ugaling maton ka, dapat nakakita ka ng isang maton din eh. Ngayon, kausap mo, isa yun. Pero matinong maton ako, kaya ko magsalita ng lingwahe mo. Kung nagkaayos na kayo sa kapitbahay nyo, ipapatawag ka sa Philippine Army, yung mismo spokesperson, kasi may konsekwensya yan. Private first class ka pa lang, mababang ranko yan. Bakit pag umasta ka na akala mo, daig mo pa, colonel, daig mo pa, parang opisyales. Hindi po pwedeng ginagawa mo. Galit dyan, nagalit kahapon, kaya nananawagan ka, kaya Lieutenant Colonel Di Maala, na wag na natin kausapin to, you don't have to call Di Maala, Colonel Di Maala. Ipapatawag ka at nananawagan siya sa mga bastos at barumbadong mga reservists, ilalagay nila sa tamang hulog, kaya nahulog ka ngayon sa bitag. Kahit na anong sabi mong, sorry, iba yun. Pero may pananagutan ka sa reservist dahil pagiging army mo, reservist, reserve command, ipapatawag ka nila. Anong say mo ngayon? Anong say mo ngayon? Wala po. Wala na. Kasi kailangan ko pong harapin yung nagawa ko. Ay, wala talaga. Yan ang katumbas na kapag sinuot mo yung uniforme niyan, suotin mo na kumaga igalang mo dahil ikaw ay kawal kahit na reservist ka. Pinagtatanggol mo ang bansa. Hindi yung ikaw yung sisiga-siga na tinutugis namin. Kaya ko naman puntahan yung bahay mo, katuking ka, tas tuktukin kong ulo mo kung nagpapasiga-siga ka, ginagamit mong uniforme mo. Kaya lang, para sa akin, bata, ilang taong ka na? 42 po. 42 ka na, ganyan ka pa rin. Mapapatawad kita kung 24 ka pa lang. Okay? So, sa susunod, may gusto ka bang sabihin? Okay na ba kayo ni Miguel, yung may-ari ng CCTV? O baka tinatakot mo? Actually po, nananawagan po ako sa mga nakakaalam po dito sa mga naging issue po namin about doon sa regarding sa CCTV at sa mga nagawa kong kakamali. Nais kong humingi ng tawad sa mga nagawa kong mali. Biling naman po akong managutan yung mga aking nadamage. Yun na rin po yung kasulatan po namin sa barangay na sa harapan ni Kapitana na aayusin naman po namin yung nadamage ko, papalitan ko po. And hindi na mauulit yung nangyari na yun. Sana po kung sakali po, sana po okay lang po makiusap na sana wag naman po lahat ng CCTV sa amin po nakaharap. Nag-uusap na ba kayo ni Miguel sa barangay? Kasi si Miguel nakikinig. Nag-uusap na ba kayo? Anong sabi niya? Actually, para sa kanya, pumayag na rin naman siya sa pirmahan namin na maging okay na kami. Kasi Hindi, pamayag na siya na mga CCTV, hindi ikaw bang tinatarget ni Miguel na parang lahat ng camera niya nakatutok sa bahay mo? Actually po, 3 po kami magkakapit bahay. Lahat po sila may reklamo sa kanila. Okay, ano bang medyo sa CCTV para... Sige, dyan ka muna, no? Si Miguel sa linya ng telepono nating makakausap. Miguel, nandiyan ka ba? Hello po, yes po. Bakit naman daw yung CCTV nakatutok daw sa bahay nila? Ano bang problema? Bakit tinututok Nga mo? po, pinagpipilitan po nila na nakatutok daw po sa kanila yung CCTV. So, para saan ba talaga? Ginawa mo ba yan? Parang Para po sa deterrent? Para walang masamang Para po loob sa na safety and lumapit? protection po namin. So, hindi nyo tinutok kay Miguel? Kay Ronnie? Hindi po nakafocus sa kanila yun, pero Okay. yun po lagi nila Alright. sinasabi. So, pakisabi mo sa kanya, Miguel, sabihin mo kay Ronnie, hindi naman pala ganyan. Gusto ko marinig na nag-uusap kayo. Nasa may kalsado po yun. Nilagay po namin yung for protection po namin. Natakot lang po kasi kami baka po anong pong gawin na kasi nakita na naman sa CCTV. Yung mga pangbibanta po nila po babarilin daw po kami. Tapos yun po. Pero Miguel, linawin natin nag-ayos naman ata kayo sa barangay, hindi ba? Opo. Alright, kung nag-ayos na kayo, ayoko namang kalkalin yan. Naghingi naman ng paumanhin itong si Ronnie. Pakiusap niya lang naman na kung maaari, kunting pihit lang sa CCTV na doon lang sa lugar ninyo. Wag naman na parang feeling nila na baka hindi naman siguro mawawalan pagkagwapo mong lalaki kahit di ko nakikita ang tabas na mukha mo, tugis na mukha mo. Sasabihin ko gwapo kasi maganda ang tugis na mong ng shadow and silhouette mo. Baka kunting pihit lang sa CCTV mo na wag sa bahay nila para walang away. Okay ba sa'yo? Pwede naman po. Okay, Ronnie, ayun naman daw, pwede naman. Sana wag na kayo mag-away,
magkakapit-bahay kayo, magkakabuisitan kayo niyan. Okay ba sa'yo, Ronnie? PFC? Sa akin po, Sir Ben, yun na lang din po yung talagang hinihintay ko na makita. Alright. Yun, nasabi niya na. So, kaya lang, hindi kita makokontrol ko ng pag-uusap ninyo ni Colonel De Maala, patatawag ka pa rin. Iba yung ginawa mo dyan, okay na tayo. So, pag sinabing, ganun agad. Okay. About face, hindi ko nakabisado yan. Abangan mo na lang ang summon sa iyo, sabi ni Colonel De Maala. Ibang issue yan kasi ay paglabag yan sa doktrina at sa disiplina ng sinasabing pagiging reservist. Iba yun, ha? Iba yun. Nagkamali ka, pumasok ang bitag, kami naman, tinutuwid namin ang tama, nilalagay ka lang sa tama. Yung iba, wala sa tamang hulog, hinuhulog namin sa bitag. Pero mukhang ayos na tayo rito. I wanna say good luck sa iyo, kung talagang gusto mo yung reservist, 44 ka na, but PFC ka pa rin. 42. Dapat sa'yo nga, pag ganyan ka na, mga sargento ka na. Di na po Siguro kasi kaya bulak-bul ka. Ha? Hindi na po kasi kayang isingit yung pag-record sa gawa ng trabaho po. Kumbaga, nag-dismiss ko, kumbaga, tumalima ka na, hindi mo na kaya. Bakit sinabi? Di, kung gano'n. Di na po ako active kasi po dahil... Pero active ka sa paninira ng CCTV. Huwag mo nang gawin, ha? Okay? Maraming salamat sa inyong dalawa. Be a good sport. Umayos ka na at magkapakabait ka na. Sana hindi ka na maging sa listahan. Humahaba ng listahan naman ng mga abusadong reservists. Marami, lalo-lalo sa Pampanga. Marami kang nabitag dyan. May general, reservist, may mga nag-tricycle driver reservist ng gulpe, at meron pang iba dyan. Ikaw, natatandaan ko, mainit ang mata ko doon sa mga reservist na abusado. Pero dahil retirado ka na, mukhang laos ka na, ayaw mo na, mahina tuhod mo, pero ang lakas pa rin ng kamay mo magpalo ng CCTV, ayusin mo. Okay na ba? Okay na sa'yo? Okay na po. Sir. Para lang kitang anak, kaya kita pinangangaralan. Sana may natutunan ka rito. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.